Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik ho tayo sa ating programa. At syempre mga kabrigada, ito na. Sisipan na ang ating legal na usapan. Kasama po natin ngayong umaga mga kabrigada ang mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, sina Attorney Marian Tingchoy Estepona at si Attorney Alan Alda. Yan. O pagbati po muna mga sir sa ating ma'am at sa ating mga tagapakinig. Opo, good morning po ulit. Nandito po ulit ako ngayon at una pong pagbati ay sa aking pong dalawang kasama na wala po ngayon, kay Atty. Benjan at saka kay Atty. Joel at sa amin pong presidente, kay Atty. Dindo, at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Good morning po. Good morning. Attorney Marian. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Brigada Batangas. Harinaway kami po ay magbigay linaw sa ating pong topic ngayong umaga. Medyo hindi ko alam kung excited ako, natatakot ako sa topic natin ngayong umaga. Kami po natakot. Napag-aral pong bigla ako Pero ito naman po ay ating topic ngayong umaga ay para laang magbigay ng kaalaman. Kasi maraming sa mga listeners natin ang hindi nakakaalam na kung anong proseso sa gobyerno, yun naman po ay may sinusunod na mga batas. So isa na po dito mga kabrigada, itong procurement law. Ito ay Republic Act 9184. Yan ho ha. Yung mga gustong magtanong mga kabrigada, wag lang masyadong pasok lang po sa ating talakayan. Diba? Kung may mga gusto lang kayong linawin. Pero ito po, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, mga ma'am and sir, ano ba ang ibig sabihin ng procurement law, itong RA 9184, at bakit po ito mahalaga sa ating lahat? Okay po. Dahil madali pa po yung tanong, ako po muna sa okay po. Ang procurement law po kasi, ginawa po yun na ating batas para po magkaroon ng tamang proseso ang pagkuha, pagbili, at kung ano pong paraan para po sa mga supplies po at mga projects po na gagawin ng ating gobyerno. Kaya po po ng procurement law, yung RA 9184. Pero ngayon po, meron po siyang amendment, na-revise po ang 9184 at yan po yung Republic Act 12009 noong pong July 20, 2024. So, ibig sabihin, attorney, itong procurement law na ito, kumbaga ipinatupad para magkaroon ng transparency at mas magkaroon ng mas madaling proseso. Opo. Bukod po sa transparency, ito po yung standard na dapat gawin na lahat po ng ahensya ng gobyerno pag sila po ay may kailangang supplies, pag sila po ay may bibilhin, pag sila po ay may paggagawa, dito po lahat papasok sa procurement. Hindi pwedeng tumalon, hindi pwedeng may laktawan na proseso. Hindi po. Mapapaliwanag po yan mamaya sa ating pong pag-uusap. Po, sige. Attorney Marian, baka may dadagdag ka. Opo. Ito pong Government Procurement Law or Procurement Reform Act, dito po na parang kumbaga nakapaloob na dito yung transparency nga pong tinatawag natin at saka po accountability. Dito malalaman po natin na ito yung batas na nagtatakda kung paano bibili, sino ang dapat pagbilhan, at ano ang dapat matanggap ng mga end users po pagdating sa pagsali sa gobyerno. So yun po ang may dadagdag ko lang din po. And with that, gusto lang natin linawin so ang sino-sino ho yung sakop ng procurement law na ito, lahat ba po ng ahensya ng gobyerno ang kasama diyan? Opo, lahat po ng ahensya at sangay ng
national government, executive department, mga state university college, SUCs po, mga local government units of course, as well as sa PAGU po is kasama po ang SME, Small Medium Enterprises po, cooperative. So, ang isa po sa exception dito ay yung mga international treaties po na kasama ang ating bansa, which we should also observe. So, suma total po, lahat po ng gobyerno ay dapat sumailalim sa government procurement. Even po yung mga GOCCs, ano po? Yes, of course. Okay. So, at ngayon ko lang din nalaman, attorney, nag-review din ako ng Very Light. Naging abogado ako ng isang linggo, mga sir at mga. Napaka-technical po kasi nito. Oo, totoo. Talagang sumakit yung ulo ko. Sabi ko, nakita ko pala yung ilang page na yun. Sabi ko, ang sakit na sa ulo na rin. Paano pa pag nag-abogado? Pero, ito, nalaman ko din na meron palang public at private procurement. Ano ho ba yung pagkakaiba ng dalawang ito? Well, pag sinabi mong public procurement, ito po yung ating ginagawa sa ating under the procurement law. Ito po yung procurement ginagawa ng government, public. Private procurement po, ito po yung ginagawa ng mga private agencies, corporations, kung saan hindi po siya sumusunod sa procurement law natin at may sarili silang kumbaga internal rules sa kanilang kumpanya kung paano sila mag-procure o bibili o gagamit or kung ano man. Ano po? Medyo nalabuan ako ng Very Light. So, pag public procurement po, ito po ay yung ating procurement na ginagawa ng government. Okay. As compared po sa private na ito po ay hindi po government. So ito po yung mga private entities. Private corporations. Mga korporasyong hindi sakop ng ating government structure. Okay. So, ibig sabihin, yung sa public procurement kasi, which is, yun nga, sa mga gobyerno, ito talaga yung susundin nila. Opo. Oo, ito yung structure na ito. Pero pagdating sa private, kung anong proseso nila sa loob ng korporasyon, ng kumpanya nila, yun ang susundin nila. Hindi yung alinsunod sa batas na are. Yes po. Okay. Kalimitan po yung sa private procurement, kalimitan po yan nakapaloob lang sa mga kontrata na kanilang pinapasukan. So, alam mo natin, sa isang kontrata, pag nagkasundo po yung magkabilang partido, yun na po ang kanila magiging yun na po ang rule sa kanila paano na pagkasunduan. Sa government po kasi, hindi po pwedeng pagkasunduan lang sa isang kontrata. Kailangan po dumaan sa procurement law and then saka pa po papasok sa isang kontrata. Okay. So, with that, sir, ano po ang pangunahing hakbang pagdating po sa proseso ng procurement sa gobyerno? Attorney Marian, sige po. Siguro ako na po yung sasagot doon. Ito, dito po papasok yung medyo may pagka-technical na po talaga gawa ng ito po yung proseso na mismo, no? Ang pangunahing hakbang po, syempre, nandoon po ang procurement planning. Dito po sinasagawa kung ano ba ang gustong bilhin, ano po ang dapat gawin. Ito po tinatawag nating Annual Procurement Plan or APP po. Nagmumula po ito sa pinaprepare, pag sa gobyerno po, nagpe-prepare po ang mga end user o yung mga departamento o kung ano man pong ahensya, nagpe-prepare po sila ng Project Procurement Management Plan. So, pagdating po sa Bids and Awards Committee, kinokonsolida po ito. Ito po ang tinatawag na nating APP or Annual Procurement Plan. Dito po nakasaad lahat ng items na gusto pong bilhin, kung ilan po, quantity, of course, the estimated budget, as well kung kailan mo siya balak gastusin. So, ganun po siya. So, yung pagka-item niya, it's supposed to be generic, bawal po ang brand name, doon po yung nakalagay. At ang pinakamahalaga po dito, kailangan po, aprobado po ito ng Head of Procuring Entity. Sa larangan po ng local government units, ito po yung ating mga local chief executive.
Yun po yung simula, pero mahaba pa po ang proseso. Oo, kasi attorney, sa preparation pa lang nitong annual procurement Medyo plan. madugo na po yan. Oo, madugo na are. Kumbaga, sa isang buong taon, Yes. oo, ipaplano mo na lahat ng bibilihin ninyo Yes. ng Opo. opisina ninyo. So, ibig sabihin, ang preparation niyan, a year pa bago talaga kung kailan i-implement yung yung plano. Well, opo, dagawa po ng ang ating APP po, it should be anchored po sa ating mga approved budget. So, doon pa lang palagay ko po ang diskarte sa pagpe-prepare pa lang po ng ating mga annual budget for the following year. Doon pa lang po nagsisimula na po tayong mag-assess kung ano yung mga gustong bilhin, anong dapat nandoon. But nevertheless, kung meron nga man pong pagkakataon na wala po doon sa ating APP or PPMP, then meron pa naman pong mga amendments or addendum na pwede pong gawin as long as the proper disclosures and approval of the head of procuring entity ay nagagawa po. So wala naman pong problema kung iyon po ay meron pong mga panibago as long as proseso pa rin po doon sa ating requirement po. Opo. Siyempre, itong annual procurement, may pagbabasehan din itong mga proyekto. Di ba? Yes, opo. Oo, doon manggagaling kung anong ipoprocure ng opisina. Doon sa mga proyektong gusto nilang i-implementa. Yes. Opo. Okay. So kung titingnan nyo, yung project na inyong naisip, gagawin, dapat 1 year before the implementation, Alam mo naisip na. nyo na. Oo. Kasi ito po yung magiging Batayan. pagbatayan at saka ito po ang magiging ng inyong budget. Oo. Yung release din at Opo. magkano Opo. yung gagastusin. Yes, tsaka po ito po, pag walang APP, walang procurement na magaganap. Okay. Siyempre, siya ang basahan ng lahat, Yes. attorney, di ba? Opo. Oo, kaya hindi pwedeng wala. Kapag wala niyan, anyari. Kapag ganoon, Lagot ka. lagot ka. Totoo po yan. Ayan. Sige. Simula pa lang po yan, mga kabrigada. Sumakit na ba ulo nyo? Malapit-lapit na po. Malapit-lapit na po. Mas magiging technical tayo sa mga Yes, susunod na yes. oras. Pero, Attorney Alan, may gusto kang idagdag po? Well, bukod po doon sa pangunahing hakbang sa procurement process ng gobyerno, siguro tingnan din po natin doon po sa mga gustong sumali doon sa procurement process. Kasi Okay. dalawa po yan. Siyempre yung government, tsaka yung mga gustong sumali. Oo. Kasi yun po yung mga bidders natin na tinatawag. So may sarili po silang proseso din pagdadaanan. Kasi po, sa batas po, kailangan accredited sila ng PhilJEPs o yung Philippine Government Electronic something. Process system, opo. Yan. So, kailangan kayo mag-register at may mga requirements po na tinalaga ang PhilJEPs po para po kayo ay ma-accredit sa kanila. Kasi kung hindi po kayo accredited doon, hindi po kayo makakasali sa mga bidding Sa mga na ginagawa bidding. sa mga procurement. Okay. Yung mga interesado din na makipag-bid. Yeah. Kailangan na may mga may mga ang tawag dyan, may mga requirements na kailangan po mga kabrigadang ibigay. Iniisip ko to, may PhilJEPs ba kami? Pero meron po. Pero hindi po kami nagbibid. Opo. So yan po mga kabrigada ha. Medyo sa susunod nating mga oras mga kabrigada, mas magiging specific tayo sa ating pag-uusapan. Yung ibibitin kong tanong, ma'am and sir, ito po, kasi nabanggit na, na bidder. So, ano po ba ang ibig sabihin ng bidding at paano po yan isinasagawa? Yan. Para po mga kabrigada sa ating mga tagapakinig, yan po ang ating magiging sunod na katanungan. Pero sa ngayon muna, bago pa po mga kabrigada sumakit ang inyong ulo at ma-high blood kayo sa ating topic ngayong umaga, ano ba yan brigada? May lang sakit sa ulo naman. Ano ba ang mga technical na pinagsasabi ninyo dyan? Pero dapat mga kabrigada, meron po tayong kaalaman pagdating sa ganitong uri mga kabrigada ng proseso, lalong-lalo na pagdating sa gobyerno. Pero sabi nga natin mga kabrigada,
kabrigada, yung pera na ginagastos sa mga proyektong yan ay mula po sa buwis na ating binabayad. Kaya dapat may idea tayo. Kaya po natin tinatalakay ito sa panahon ngayon. And with that mga kabrigada, para maiwasan po pagsakit ng inyong ulo, mag-power cells muna kayo. Yan, kailangan yan mga kabrigada, baka naha-high blood kayo sa ating topic ngayong umaga. Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, babalik tayo mga kabrigada sa ating programang Tira Brigada. Siyempre ang ating segment na legal na usapan. Kasama pa rin po si Attorney Marian Tingchoy Estipona at si Attorney Alan Alda mga kabrigada. So, sa mga pagkakataong itong mga kabrigada, pinapaalala ko muna sa inyo, huwag niyong kalilimutan kasi alas 8:24 na ng umaga. Yan, tapos na pong mag-agahan ang inyong mga chikiting, huwag niyong kalilimutan na painumin po sila mga kabrigada ng ating Yummy Vit. Yan. Para po jump pack po mga kabrigada ang kanilang energy sa buong maghapon. Plus kung sila naman po ay makikipaglaro sa labas ng inyong bahay, hindi po sila agad-agad tatamaan ng anuman po mga kabrigadang mga virus, yan, bakterya po mga kabrigada dahil protektodo po sila. Tama! Okay? Yummy Bit mga kabrigada, meron ho yung oral drops at meron po yan mga kabrigada na syrup. Yung oral drops para po sa 6 months hanggang 2 years old. Yung syrup naman para sa 3 years old to 12 years old mga kabrigada. Yan. Malaking tulong para po mga kabrigada sa overall health and growth development po ng ating mga chikiting dahil po yan sa taurine, lysine, chlorella growth factor, vitamin C mga kabrigada at zinc na din na kasama po mga kabrigada sa ating Yummy Vit. At available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drugstore, sa The Generics Pharmacy, sa Generica mga kabrigada. Meron din ho yan sa Rose Pharmacy, sa Carl Andre Drugstore at sa mga lokal na parmasya sa inyong mga lugar. Plus na din mga kabrigada sa Brigada Shop. Type ko yan. Sige. Oo, balikan natin mga kabrigada ang ating ibiniting katanungan. Bago tayo mga kabrigada mag-break kanina. Oo, yung ating tanong mga kabrigada na nakabitin. Ano ho yung ibig sabihin ng bidding at paano ho isinasagawa ang bidding na iyan? Sino po ang unang sasagot? Attorney Marian. Attorney Marian. Po. Ibig sabihin, Attorney, pahirap na ng pahirap yung question natin. Kaya ikaw na nasagot. Sabi ko sa inyo, si Attorney Marian po ang nandito dahil siya po yung aming may magaling, yung technical know-how po dito. Dahil po siya po ay nakaranas po ditong mga proseso. Sige. Sige po. Binola pa ako. In short, Attorney. Ako ang sasagot. Alam po talaga. Sige po. Sa procurement law po, itong tinatawag nating bidding o kumbaga sa technical is competitive bidding po ang tawag. Ito po ang general rule sa procurement law. Dito nakasaad kung lahat dapat sumali, lahat ng gustong sumali ay dapat dadaan sa proseso. Pwede silang yung proseso po natin sa bidding, nandiyan po yung ito, technical na po ha. Pre-procurement process, ito po ang proseso bago po mag-posting or invitation to bid. Dito po sinisiguro ng Bids and Awards Committee at ng end user kung ano yung mga proyekto o programa na gusto pong ipabid. Sunod po dito, nandito po yung pre-procurement and then pre-bid conference. Dito naman po nakikita kung ano po yung mga proyekto na ipapabid na po, makikita na po ng mga interesadong mga suppliers o bidders kung ano po yung mga proyektong gustong ipabid. And then darating na po tayo dyan sa advertisement or yung invitation to bid. Then the bidding proper, makikita yung invitation to bid po, makikita po yun sa magpo-post po sa conspicuous places, sa bulletin boards, at saka po sa online, at saka po sa PhilJEP's website. Pinopost po. Sa GPPB po. And then, bidding proper, post-qualification, awarding, kung sino na po ang lowest bidding, and then post-qualification, dito po malalaman kung ikaw ay lowest calculated and responsive bidder. So, hindi porke mababa ang iyong presyo,
ay ikaw na ang panalo. Dahil po sa makatuwid, kailangan po ng ating mga end users na may karapatang terms of reference o kaya po sigurado po kung ano yung gusto nilang bilhin para at least hindi, kumbaga parang ang nagiging ano po is baka po may connotation, di naman po nila lahat, na kapag mura ay iyon ang mananalo. So dapat po lowest calculated and responsive bidder, and then kapag po iyon ay na-evaluate na po, then awarding na po sa ating mga winning bidder po. Yun. Gusto ko lang, attorney, balikan yung sinabi niyo na hindi ibig sabihin na mura ay siya nang mananalo. Yes, opo. Oo. Dahil syempre titingnan din ano po ang kakayahan ng pagiging mura. Yes. Oo, baka kasi ay putyo-putyo lang pala yung mga gamit na Opo, ibibigay. masisira agad. 'Di ba? Oo. Sayang. Naging lowest bidder ka nga, pero after naman ng ilang buwan lang sira na agad yung mga gamit. Yes. Yun po ang kahalagahan ng pag-prepare po ng PPMP. At saka po yung terms of reference pag po nagpo-posting. Okay. So sa mga ano naman, sa mga interesadong mag-bid, attorney, bukod doon sa mga PhilJeps, mga requirements, sa ganitong stage pagdating sa bidding, ano ba yung kadalasan na nagiging nila? Kumbaga action pag ganito. Syempre magbibid. Oo, 'di ba? Paano bagang yun? May screening ba na gagawin sa pagdating po doon sa government? Kung ikaw ba, okay, sige ikaw, pwede ka mag-bid. O ganoon. Meron bang ganoon? Under the RA 9184, there are standardized pong mga forms na ibinibigay po. Pag bumili na po kayo ng bidding documents, then meron pong mga standardized forms at saka po may checklist provided by the Government Procurement Board kung saan ito po ang dapat ma-meet o ma-submit din ng ating mga interested bidders. So, bukod doon sa requirements, meron pang iba pang kailangan na gawin? Yes, opo. Ang mga bidder. Yes. Okay. So, with that, attorney, dagdag na katanungan natin, kailan po ba pwedeng gumamit ng alternative modes of procurement or nagagamit pa ba yung ganito, yung alternative modes of procurement na ito? Well, yes po, opo. Yung mga alternative modes of procurement, ito po ay exception to the rule. Kumbaga, ang ating general rule is the competitive bidding. Yes, Then po. the alternative modes of procurement is the exception to the rule. It's supposed to be approved also by the head of procuring entity. At may iba't ibang klase din po ng alternative modes of Marami procurement. po sila. Marami sila Under na the law. pwedeng gamitin din. Iba-iba pong klase ng modes of procurement natin under Republic Act 12009. Enumerated po dyan. Meron po tinatawag na competitive bidding, limited source bidding, competitive dialogue, unsolicited offer with bid matching, direct contracting, direct acquisition, repeat orders, small value procurement, negotiated procurement, direct sales, at direct procurement for science, technology, and innovation. Nakuha niyo po ba yun? Ang dami. Oo. Sasabihin ko sana, attorney, paki-explain ng lahat. Ako, lahat po natin magtatagal po tayo. Pili na lang tayo, ma'am, kung gusto. Pili, Yung mga pili. basic na lang po ating basic. Sige po, yung doon sa karaniwan, basic. karaniwan. So, number 1 po dyan ay competitive bidding. Yan po yung regular nating ginagawa, competitive bidding. So, to make it simple, competitive bidding, ang isang government agency may kailangan project. Okay. So, ipopost po niya yun, ito po kailangan namin, etc., etc. Ito po ang mga requirements. Okay. So, yung isa pong gusto mag-bid, i-open po yan sa public. Okay. Kaya po yan open bid. I-open po sa public po post. So, lahat po ng gustong sumali at gustong gawin yung project na yun para sa gobyerno ay sasali. Ayun po yun eh. And then, lahat po ng mga yun, magsasubmit po sila ng kanilang mga offer. Kung magkano, kasi may amount, nandun na po sa posting kung magkano yung magiging project, kung ano yung specifications. Ito po magbibigay sila ng offer nila kung magkano nila kayang gawin
at kung ano rin yung standards na ipapalabas nila sa project na yun. So, ganun po ang competitive bidding. Opo. Yun po yung general natin General na ginagawa. Na ginagawa. Competitive bidding. Opo. Attorney Maria, may Opo. dadagdag ka po. Kumbaga po, yung usual na ginagawa, focus lang, usual pong ginagawa is, madalas po diyang ginagamit ang shopping. Dito po yung mga over-the-counter, for example, maliliit lang pong mga amount. Office supplies, yun. Pwede po yun, shopping. Number 2, pwede po ang direct contracting, meaning to say, it's a single source. Minsan po ito, meron silang exclusive distributorship. For example po, ang isang item ay patented, o with copyright, or ito lang po itong kumpanyang ito ang nag-iisang nagmamanufacture ng produktong ito, then we could go with direct contracting. Kasi kumbaga wala nang iba. Siya lang. There's another one that we talk about, repeat order. Ito naman po is resulta ng bidding kung saan napapaloob na parang, for example po, bumili tayo ng isang proyekto po na goods. Sample, computer. Bumili ako ng 100 computer. And then, kinangailangan pa ako ng another 20 computers. So, doon po sa repeat orders, at least meron po siyang mas requirements pa din. Lahat naman po na alternative. Hindi na po tayo masyadong magkapakadetalye, pero may mga requirements pa po ang bawat alternative mode of procurement para po tayo ay makaproceed. So, pag repeat order, at least 25% of the last bidded project. So, kailangan below 25, and then within 6 months from the issuance of the notice, yung pagkakakontrata, yun po ang ating tinatawag na repeat order. Oo. Pwede ba, attorney, yung halimbawa ngayong taon, nagbid, office supplies, okay. Maganda naman yung pwede ba gang next year, pag bumili ako ng office supplies, doon ulit ako? Kailangan nating kumbaga po, kailangan nating i-clarify, i-clear yung requirements. Pwede pong kayo ulit doon kung repeat order ang tinutukoy po natin, as long as within 6 months po. Within 6 months of the contract, signing of the contract, then within 6 months, you could also proceed as long as na-meet mo yung 25%, consumable, yun. Meron pong mga ganun po. So, yes, pwede po, but it doesn't follow na uulit-ulit. So, there are requirements that must be complied with. Okay. So, pwede ba na halimbawa, ngayong taon, halimbawa, si Attorney Alan, ang aking kinuhang kumbaga, magsusupply sa akin. At sa next year naman, ay iba naman. Pwede bang ganon, lipat-lipat? Opo. Kaya po ito yung public bidding. Kasi wala po makakapag-monopolize ng paggawa ng isang project or pagsusupply. Kasi nga po, ito po yung ganda ng competitive bidding. Maliban na nga lamang po, yung sinabi kanina, kapag yung negotiated procurement na kung saan, siya lang nag-iisa. Wala siyang katulad. Halimbawa, siya lang nagawa ng klase ng computer na yun ang specifications nyo. Halimbawa, bakit pa yung magbibid? Siya rin lang naman. So, yun, doon lang po sa mga ganong instance, nagkakaroon talaga ng repeat. Na supplier. Yes. Pero, yung na-explain po ni Attorney Maria na yung repeat order. So, siya na rin po kasi yung previous, meron lang po qualifications na natupad na niya. Na kaya sa kanya na lang ulit. Kasi kung same din naman po kasi yung item. So, dagdag lang. Yung mga ganun po. Pero pwede yun. May requirements pa rin. Pero may requirements. Kailangan siya pumasok doon po sa mga specific requirements na nakalagay po sa batas. Okay. Malinaw. So, hindi din pala talaga ganun kadali. Na kahit na same supplier ka, hindi ibig sabihin na porket same supplier ka, okay na yun. Kailangan pa rin mapatunayan mo bakit siya ang same supplier na kukunin mo. At kailangan mapatunayan ng supplier mo na dapat talaga ulitin ulit yung pagiging supplier niya doon sa mga proyekto mo.
O, di ba? Dumudugong ilong ko ng very light. Nakakaloka ang ating topic ngayong umaga. Pero marami tayong natututunan pagdating sa prosesong ito kasi hindi pala talaga ganoong kadali. Oo. Sige. At with that po, mga ma'am and sir, paano po nasisiguro ng batas na patas po at transparent yung proseso natin pagdating po doon sa bidding? Well, the process itself makes it transparent and makes it fair. Kasi ipinopost naman po yung mga naging kaganapan sa bidding process. Nakadokumento po iyan at makikita po yan. Pinopost po sa mga bulletin boards ng procuring entity kung paano nangyari. Minsan nilalagay rin po sa online, sa kanilang mga online pages, sa kanilang official kung paano po ang ginagawa. Po. Ang karagdagan din po doon, parte po nung procedure ng RA 9184, nandoon po yung ating pag-iimbita sa mga observers po na tinatawag. Kabilang po dito ang ating Commission on Audit, non-government organizations, mga accredited pong CSO, mga civic society orgs. So, yon, kasama po sila doon para mag-obserba. Lahat po ay pwedeng manood or mag-obserba po during the procedure. So, may mga ganun naman po tayong procedure. Oo nga naman. Tsaka sa mga bulletin board talaga, minsan makikita mo yan, invitation to bid. Yes. Diba? Nakaganoon. Tapos, ina-announce din ba kung sino ang winning bidder sa ganon? Opo naman. Opo. Ina-announce po siya. Maliban po sa ina-announce, nakadokumento po ito. Tapos sa dulo po ng proseso, hindi lang po ito lingid sa publiko, pero ito po ay public disclosures. Kasama po dito ang ating ibang national agencies at saka po ito po for example po DILG, meron po mga public disclosures required po ng ating GPPB ng Government Procurement Law, kasama ang DILG para po ito ay usual, may public monitoring po ba kung tinatawag. So may ganun po at saka posting po. Yes. Kasi yan na din po, attorney, yung yung transparency. 'Di ba? Yes. Oo, yung hinahanap. Kailangan syempre may alam ng COA, alam ng mga ng DILG, yung mga prosesong talagang ina-undergo ng mga ahensya ng gobyerno. Yes. Doon nga po sa Republic Act 1200 mayroon na pong requirement ng video recording. Video conferencing, yes. Meron na Public rin po conference, yes. For certain amounts ng ipapabid, pag medyo malalaki na po talaga, meron na po siya. Ay siya mga kabrigada, ha? Ayan. Oo. Mamaya, medyo pa tayo? Medyo sasakit pa yung ulo ninyo. Kasi bidding pa lang yung pinag-usapan natin May iba pa. Pagdating po dyan mga kabrigada sa usapin ng procurement law. And with that mga kabrigada, paalala lang ho natin muna, bago tayo magdire-diretso, na sa mga ganitong pagkakataon mga kabrigada, tayo bilang mamamayang Pilipino, dapat may pakialam din tayo. Dapat alam din natin yung ganitong mga proseso. Nang sa gayon po, ay kumbaga hindi tayo nalilinlang. Yan. Sa mga bagay-bagay po mga kabrigada. Dahil unang-una, yan po mga kabrigada ay kaba ng bayan, 'di ba? Yung mga ginagastos natin diyan. At sa ganyang pagkakataon mga kabrigada, syempre, sabi nga kanina ni Attorney Marian, dapat may disclosure. Yan, ha? Dapat ganun din po mga kabrigada sa inyong kalusugan. May disclosure din po kayo pagdating po, lalong-lalo na sa loob ng pamilya. Kapag may mga sakit-sakit ng nararamdaman, dapat ginagawan ho natin yan ng aksyon. Dahil baka kasi minsan itinatago na laang natin at nalalaman na kapag malala na. Masakit po iyan mga kabrigada, lalong-lalo na sa mga miyembro ng pamilya. Kaya naman mga kabrigada, para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit mga kabrigada, palakasin po ang inyong immune system. Nararayan ang ating Power Cell Herbal Capsule, tuldukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:46 na ng umaga at sa mga oras na ito mga kabrigada, paalala ko lamang, bago tayo magdire-diretso sa ating usapin mga kabrigada, Now, weekend mga kabrigada,
Spend time mga kabrigada with your misis at mister sa mga pagkakataon ganito dahil sa hectic ng schedule sa weekdays mga kabrigada, dapat yung weekend ibinibigay naman natin yan para po magbigay ng oras sa bawat isa. Tama! Yan. Masarap gawin dyan mga kabrigada kapag tapos na po yung dinner. Yan. Maganda dyan mga kabrigada na kumbaga minsan kasi ginagawang dessert ang kape. Yan. Masarap mga kabrigada. Pakatapos ng dinner, magkape-kape muna ng Drive Max Coffee. Tama! Sakto yan mga kabrigada. Tapos pag-uusapan ninyo na ano baga mga plano nyo sa future, di ba? Tama! Maganda na merong ganyang time po mga kabrigada ang bawat mag-asawa nang sa ganun napapag-usapan nila yung mga na kumbaga, minsan dyan din po nagkakaroon ng pagbalik alaala. Naalala mo yung ganito, di ba? Tapos tingnan mo na tayo ngayon, di ba? Tama! Maganda yung ganyan. May mga moments pong ganyan mga kabrigada. Dahil sa simpleng moments na yan, pinapatatag ninyo mga kabrigada ang relasyon ng bawat isa. Tama! Yan. Drive Max Coffee po mga kabrigada, saktong-sakto yan sa mga ganyan moments. Pati na din po mga kabrigada yung Drive Max Plus Herbal Capsule. Ay! Type ko yan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sige, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa dahil alas 8:47 na. Pero mga kabrigada, ang tanong ko, nakakarating pa lang tayo sa ikawalo. Yan. Ikawalo pala ang mga kabrigada ng ating katanungan. Madami-dami pa pala are. Oo, at 16 na kabrigada ang tanong na ating hinanda ngayong umaga. Kalahati pa lang pero patapos na tayo. Sige. Sige po, ma'am and sir, ito po ang ating katanungan. Ano po yung mga karapatan ng suppliers or contractors na sumasali po pagdating po dito sa bidding? Well, first is yung transparency. So, sabi nga, napapadala naman sila ng notice para makasali. May invitations na pinopost po yan sa website, sa bulletin board, sa newspapers, and invitation to bids. So, lahat po naimbitahan basta po kayo magka-qualify. Next po yan siguro, karapatan, ay sila po ay, kung halimbawa, hindi sila mag-qualify, pinapadalhan din po sila ng notice kung bakit hindi kayo nag-qualify. And pwede rin po nila ito na questionin doon po sa procuring entity, bakit hindi kami nag-qualify. So may proseso din po na nakalaan para sa mga ganong mga pangyayari. And then kapag sila naman po nanalo, sasabihin sa kanila through a notice na sila nanalo at ito kailangan nyong gawin. So lahat po yan ay pinapaabot po sa ating mga suppliers at contractors. At syempre po, bukod doon, malinaw po yung pong pinopost ng mga procuring entity na ito ang aming kailangan. So para alam po ng suppliers contractors na ano bang hinahanap ng procuring entity, ano ba yung kaya naming ibigay. Okay. Ito ma'am and sir, lagi-lagi itong kapag usapin ng pag-procure ng gamit o kung ano man, lagi-lagi naririnig itong committee bang ito, itong Bids and Awards Committee. Ano po ba yung kanilang responsibilidad? Ang Bids and Awards Committee po ang grupo o ito po ang tumatayong mga kailangang masiguro na nakaproseso po ang ating procurement law. So nandito ang pag-aanunsyo kung ano ang mga kailangang i-bid. Sila po ang tumatayo sa bidding proper. Dito po tinitignan kung sino yung mga sumali. Nag-i-evaluate po ng bids. Tinitignan kung qualified o hindi. Ito po din sila ang nag-check at nag-a-award. And then, yun po, sila po kumbaga ang nag-check talaga kung ikaw ay compliant o hindi dito sa proyekto po. Sila ang nag-filter. Yes. Yun, oo. So, if ever na may nakita daw hong irregularidad or irregularidad na lang sa procurement process, ano pa ho dapat na gawin? Pag may nakita pong irregularidad doon sa proseso, well, ang isa pong option po ng ating mga bidders, kung halimbawa po sila po ay na-disqualify,
sa kanila pong sinalihang proyekto, meron po silang karapatang mag-file ng protest or motion for reconsideration po muna before the Bids and Awards Committee para po makuha ang kanilang panig. And then kung hindi pa rin po, then tataas po ito sa head of procuring entity. So pwede po silang magprotesta sa head of procuring entity. Pangalawa, meron po tayong tinatawag nga po nating mga observers. Then doon po sa observers, they are obliged or they are bound kapag may nakita silang irregularidad sa proseso po ng bidding na erase po sa minutes o mai-record sa minutes. And siguro po ang isa pa po ay pwede din naman po silang mag-report sa Commission on Audit or sa mismong head of procuring entity. Okay, ganun pala iyon. At with that, ano ho yung mga parusa kapag napatunayang may irregularidad sa procurement process pa lang? Meron pong nakasaad na mga administrative sanctions. Doon po yan para po sa mga government employees na nagpa-participate po, sila nangangasiwa noong bidding process. So pwede po sila makasuhan under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, okay, kung ano man pong administrative administrative cases na pwedeng may file sa kanila, negligence, whatever, yun po, administrative. Meron din po pwedeng, yun nga po, criminal cases under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pwede din po. Kung halimbawa naman po, ang may mga kamalian, panadaya ay ang mga nagbid. Patunayan, pwede po silang ipa-blacklist. Yun po. So, tatanggalin na po ang kanilang registration or accreditation. At hindi na sila maaari pang mag-bid sa mga kahit saang ahensya, gobyerno, sa buong bansa. Ganun pala yun. Pag na-block ka talaga. Pero may ano din po yan. May offenses naman. Level of offense. First, second, third. Ganoon. Opo. And with that, sir, paano nakakaapekto yung procurement law sa kalidad ng mga proyektong panggobyerno? Halimbawa, kasi usapan natin kanina, mga office supplies, mga computers. How about pagdating naman sa mga gusali, mga kalsada, eskwelahan, or even hospital? Napaka-timely yata. Opo. Yun nga po. Opo. The Procurement Act po, sabi ko, was formulated to standardize and to make, para i-ensure din po na quality yung may bibigay ng serbisyo ng ating gobyerno. Kaya po, pag pinopost po yung project, nakalagay na po yung specifications. Ito ang kailangan ng project na to, ganito dapat kalaki, ganitong ito yung nandun na po lahat. Nandun na po lahat. So, dapat, yun po yung safeguard para po doon sa project. Dapat, yun ang masusunod. Yun po. So, the quality itself is predetermined already doon pa lang po sa pagpo-post ng project. So, dapat hindi na po mababago yung specifications na yun. Yeah. Opo. Maidagdag ko lang din po, for example po, sa building o kaya mga gusali natin o daan na gusto pong ipatupad. Halimbawa po, ang proyekto po ay kalsada. Siyempre po, titignan po natin kung anong kwalifikasyon. Depende po sa budget na nakalaan po dun sa proyekto. Meron pong, dito po papasok ang mga pick-up na tinatawag para sa mga contractors. May level din po ito. Then hindi naman pwedeng, porke ikaw ay may pick-up, pwede ka nang gumawa ng kalsada dahil baka mamaya ang iyong track record ay gumagawa ka lang ng gusali. Pero hindi ka gumagawa ng kalsada. So doon po, meron pong mga forms din, yung mga standard forms na nire-require, single largest contract, ongoing and completed contracts. Doon po isa pa pong layer para masiguro na ang mga proyekto na sasalihan po ng ating mga interested bidders, ng mga contractors, ay qualified po sila. Hindi porke kaya naman po pala mura ang kanyang offer, ay gawa ng, hindi naman pala siya eksperto doon sa paggawa ng mga ganong klaseng kalsada o programa. So, hindi po ibig sabihin naman na ikaw ay isang malaking contractor
ay ikaw na ang dapat manalo. Dahil maaaring kaya naman itong gawin ng mas maliliit, then it will open for equal opportunity for everyone. So yun po, meron pa rin po tayong mga, kumbaga, chine-check or ini-evaluate. Ganun po yung pag-evaluate pagdating po sa competitive bidding. Attorney, tinitingnan din po ba dito, halimbawa, kung ano ang kakayahan ng isang contractor? For example, halimbawa, gagawa ng kalsada, tinitingnan din po ba kung ikaw ba ay may mga gamit na ganito para makagawa ka ng ganito? Opo, depende po sa laki ng kontrata, anong klaseng proyekto. Meron po tayong requirements. Pwede pong mag-require ang head of ang procuring entity na kailangan may-ari ka nito, kailangan may ganito kang numero ng pieces of equipment, or pwede namang, parang meron po itong form, dinideklara po dito kung ilan ang iyong gagamitin na heavy equipment, kung ito ba ay sa'yo, hindi. Ganun po. Kasi doon po, ma-determine ng procuring entity kung meron ka talagang kapasidad para matapos ang proyekto sa tinalaga ng procuring entity na dapat itong makita o magamit ng publiko. Halimbawa ako, contractor ako, attorney, tapos nagbid ako sa project mo. Yes. Oo. Tapos pero kulang naman yung aking mga kagamitan, yung mga ekipahe ko. So, pwede ba akong kumuha ng other entity, ng other company para, sige, dahil kulang ako, pwede bang gamitin ko na lang yung mga gamit nimo para makapag-bid tayo? Pwede bang ganun? Depende po sa pangangailangan nga po ng procuring entity. Pero as much as possible po, para din po mapatunayan na talaga pong may kapasidad ka, then it should be used or directly executed kung ano yung, kumbaga ikaw pa lang as contractor, dapat alam mong kaya mo. Kasi kapag kunyari, for example, kukuha ka ng iba pang, meron pang isang nakasalalay pa pong ibang kumpanya, as a general rule, it's not allowed. Unless allowed by the terms of reference, but as a general rule, it's not allowed because yung accountability pong tinatawag at saka liability, kailangan kung sino po ang kausap ng gobyerno, yun lang. Yes. Brigada Mel, you should also, doon po sa proseso kasi ng bidding, pag kayo may mga nag-submit kayo ng inyong mga pangalan na you are interested to bid, kina-qualify na rin po yun ang back. So, tinitingnan na po sila, are you qualified to be a bidder? So, lahat po yung requirements na hinihingi po ng procuring entity for the qualification of the bidders, ginagawa na po at that tinitingnan point na nila. of time. Yeah. So, pagdating po ng bid, nakasala na po kung sino pwede mag-bid. Maidagdag ko lang din po, no? Pag kunyari sumali ka, kailangan mo talagang sabihin as a bidder kung may ka-joint venture ka, kung may partner ka, ano ang mga roles nitong kapartner mo. Pero kailangan po, kung pag sumali kayo, parehas kayong sasali. Para ma-identify nga po natin yung level of accountability. Okay. Ganun pala yun. Diba? Marami tayong nalalaman. Masakit man sa ulo, pero at least. Kailangan diba? po kasi ding malaman. Totoo. Kailangan din talagang malaman. And with that, attorney, magko-commercial muna yung may mga katanungan na rin tayo dito sa ating comment section. Sige lang, bibigyan natin yan ng daan yung mga katanungan. Pero sa ngayon muna, ibibitin ko naman na tanong. Kasi yung pinag-uusapan natin is yung RA 9184. At meron po, if I'm not mistaken, itong tanong natin na sunod, ang alam ko, meron na po talaga na bagong IRR, may revised na po na pagdating po dito mga kabrigada sa procurement law. Mamaya, itatanong po natin yan sa ating mga kasamahang abogado wala ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Sa ngayon po muna, dire-diretso po muna ha. Baka kasi napasarap din yung inyong pakikinig sa amin, nakalimutan nyo yung iyong power cells.
inom muna ang Power Cells. Yan po mga kabrigada, ang ating Power Cells ay natural. Purong herbal po yan mga kabrigada. Made of bawang. Pero hindi lang bawang. Meron din huyang mustard seed, cinnamon bark, at cayenne pepper na makatutulong po mga kabrigada sa pagkakaroon ng maganda nyong pangangatawan. Ha? Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating segment na legal na usapan. 6 na minuto mga kabrigada makalipas ang alas 9 ng umaga. At syempre mga kabrigada, kasama pa rin natin sa Attorney Marian Tingchoy Estepona at si Attorney Alan Alda para pag-usapan ang masakit sa ulo na procurement law. Yan. And with that, attorney, yung aking biniting katanungan kanina. Dire-diretso na tayo. Dahil may isa pang batas na sabi mo nga, attorney, kanina ay ni-revise itong RA 9184 nitong 2024 laang. So ito po yung naging pagbabago pagdating po dito sa IRR ng ating procurement law. Po, attorney. Alam po naman natin, ang mga batas po natin nag-e-evolve. Kumbaga, may makikita kailangang i-amend para mapaganda. Ginagawa po ito ng ating mga mambabatas. At nakita po nila, kailangan po nilang i-enhance pa yung procurement law. Kaya po ginawa po yung RA 12009. And kasama po dito, yung sa mga naging amendments or innovations, ay yung pong paggamit po ng digitalization or e-procurement. Kasi po, nandito na po tayo sa digital stage. Kalimitan po ay alam mo naman po natin, napapadali po ang ating mga trabaho by the use of the computers, by use of the internet. So, nag-introduce po sila ng mga ganitong innovations. And I think po, in the near future, with what is happening po sa ating national scene, kung nasa news with regards to the projects na involve po ang government, in itong procurement law po natin, magkakaroon pa po ulit panibagong amendment because of yung mga events na nangyayari, because lahat po ng mga inputs na nakukuha sa mga Senate and congressional hearings ay yan po lagi in aid of legislation. So makakaisip sila ng paraan para lalo po mapaganda yun pong ating mga batas, and part of this is the procurement law. Opo. Sige. At siya na nga, nasagot na po yung sunod nating katanungan ibig sabihin din ito, mapapadali din yung pagkakaroon ng transparency. Doon po sa ating mga. Pero accessible po ba ito sa publiko? Itong pagdating po doon sa e-procurement. Po. Yes po, of course. Ito pong e-procurement ang literal na salita po dito ay internet. So, sa panahon po ngayon, iilan na lang po siguro ang napapag-iwanan sa paggamit ng internet, pero karamihan po ay talagang internet na po. So, talagang ito is an access to the public to have equal opportunity. One click away, malalaman nyo na. Yung mga nagiging proseso, lalong-lalo na pagdating sa procurement. And with that, ano po yung may papayo ninyo sa mga small at medium enterprises na gustong sumali po pagdating po dito sa government bidding? Well, may mga instances po na pinapayagan ng small and medium enterprises na sumali po sa mga government biddings. Kasi syempre po, may certain amount po kasi hinihingi for a bidder to be to qualify as a bidder, and because of the certain amounts na yan, nakakategorize naman po yan. But of course, for them to qualify, they should first be accredited with PhilJeps. So kailangan po nilang mag-register at magpa-accredit. Kasi kung hindi po sila accredited na PhilJeps, they cannot enter into any bidding in the government po. Attorney Marian. Maidagdag ko lamang din po, ang small medium enterprises po, siguro po kasi sa nagiging tradisyonal, bihira po ang sumasaling mga SMEs. So, sa ngayon pong pagkakataon, siguro po kailangan mas maging proactive sila. Pwede po silang sumali as long as
magawa po nila lahat, magkaroon po sila ng lahat ng mga requirements tulad po ng sinabi ni Attorney Alan, PhilJeps, magkaroon po sila ng mga mayor's permit, tax clearance, which I suppose lahat po naman ng ganyan SMEs talaga pong nagko-comply. So, pwede din kasi ang mga cooperatives yan. Pwede din silang, kumbaga mas madami din silang requirements para lang din maging lubos na kooperatiba. So, yung SMEs po yan, kailangan lang din po nilang aralin din ang procurement law dahil po baka mamaya sila po naman ay mag-offer ng pagkababa-baba na presyo sa gobyerno. Yun naman, makukompormiso naman po ang inyo pong kumbagang funding na tinatawag kumbaga yung inyong mga asset talaga naman pong makompormiso naman sa pagsali. So yun po, open siya, proactive lang, sumali din po sa gobyerno para po magkaroon ng maganda-gandang playing field. Hindi po ibig sabihin malaking kumpanya, sila lang po ang pwedeng sumali. So SMEs are very welcome po. Oo, kasi siguro, attorney, yun yung naiisip ng mga natin nasa SMEs natin bakit tayo sasali? Maliit lang naman tayo. Oo, 'di ba? So ganun siguro yung nasa isip nila at yung takot na rin nila. Yes. Oo, pero totoo din yung sinasabi niyo, attorney, na kailangan na magkaroon ng mas maraming kasali doon sa playing field, ng maraming mapagpipilian ng ating gobyerno. 'Di ba? And with that, sige, closing question tayo. Kung may isang mahalagang bagay na dapat tandaan yung ating mga tagapakinig tungkol ho dito sa procurement law, ma'am and sir, ano ho dapat iyon? Sabi ko nga po kanina simula, it is the policy of the state to make sure the quality yung ibibigay po serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po meron itong procurement law, and it also encourages the public to join the government in the projects it is trying to extend to the public. So nandiyan po ang procurement law to standardize as well as to be transparent para makakita po natin mga kababayan na ang proseso po ng gobyerno ay fair for all and should be for all. Attorney Marian. Opo. Ang masasabi ko po ay ang procurement law ay maaaring technical, pero hindi po ito ibig sabihin ay hindi ito maiintindihan, ngunit isa itong reforma para po magkaroon na ma-execute po natin dahil ang pera ng bayan po, ito po ay dapat ginagamit sa lantad, patas, tsaka po may accountability para naman po magkaroon talaga ng quality na serbisyo mula sa government at mapakinabangan ito ng taong bayan po. Oo, kasi ang na-realize ko lang dito po sa ating usapan ngayong umaga, siguro kasi sa ating mga tagapakinig, sa publiko na din in general, medyo hindi naman sa pero parang tamad sila sa pag-aaral, sa pagbabasa ng mga ganitong klaseng mga proseso ng gobyerno. Dahil unang-una, iisipin nila, proyekto naman nila yan. Pero hindi nila alam na kung huhukayin lang nila ng mas malalim pa, pera nila. Pera natin, yung ginagamit sa mga proyektong ito. So, dapat tayo ay may alam at may pakialam sa mga ganitong klaseng usapin. Kasi kung wala, swerte na lang nila. Bawal pong magreklamo. Bawal magreklamo. At kaya rin po, Brigada Men, siguro kaya rin po nandito ang IBP Batangas chapter para din po sa ating probinsya, para rin po makatulong sa inyo, makaintindi doon po sa mga intricacies po ng batas at sa mga proseso ng gobyerno. Kaya po tayo meron ganitong programa. Meron po tayo mga legal consultations. Kasi po mga legal consultations, baka akala nyo, yun lang po sa mga problema nyo sa inyong pamilya. Personal. Bakit? Pero ito po mga ganitong mga bagay, kung may katanong ka, pwede po rin yung ilapit sa amin at para po mabigyan namin kayo ng
paliwanag kung paano po nangyayari yung mga ganitong mga proseso sa atin. Oo, halimbawa gusto niyo sumali sa bidder, o pwede kayo magtanong sa IBP. Oo, ano po ba yung ganito, ganyan. O, di ba? Maaari naman po 'yun. Tsaka libre po ang pagtatanong, ha. Ang consultation. Every Friday po ng hapon sa IBP building. Opo. And with that, puntahan muna natin, attorney, yung kaunting katanungan din. May nakita kong tanong din, attorney. Saan na ba gayon? Wait lang. 'Yon. Oo. Galing po dito kay Ma'am Christina Claus. Yan. Na-late lang daw ho siya. Ask niya lang ho yung pagkakaiba ng negotiated procurement at shopping. At paano daw po pag walang bidder na dumating? Po, sino pa ang sasagot? Siguro ako na po sasagot. Sige, Attorney Marian. Po. Sa discussion po natin kanina, meron po tayong tinatawag na alternative mode of procurement. Kalaki po nito ang shopping at negotiated procurement. Pag sinabi po natin shopping, ito po yung mga over-the-counter or day-to-day operations na pangangailangan. Ang kalimitang example po dito ay mga office supplies. So dito po meron po tayong, may mas technical pa pong kategorya, pero ito po makikita po sa ating procurement law. Meron po itong amount na fina-follow din po. Conforme po ito sa kung ano ang level ng iyong ahensya o government na kinabibilangan. So pagdating naman po sa negotiated procurement, it's an alternative mode of procurement din po. Pero from the word itself, negotiated, minsan po, ang example po nito ay kapag meron pong emergency procurement, pag may kalamidad, so yun po, meron din pong mga requirements kung paano ka bibili, or for example, small value procurement, papasok po dito yung mga items na hindi po pwede sa shopping, pwede nyo pong gawin sa small value procurement, or kasama po sa small value procurement ang mga repair and maintenance po. Lahat pong klase ng repair and maintenance. So meron pong mga naka-identified na mga services or projects na pwede nyo pong gamitin itong mga bagay na ito. At nangyayari po ba talaga, Attorney Marian, yung walang dumadating na bidder? Opo, posible din pong walang dumating na bidder, may dumating pero hindi po nagkwalipika o talagang walang-wala. Pag ganun po, idedeklara po ng Bids and Awards Committee ng failure of bidding po. So pag ganun po, pwede pa rin naman po mag-rebid conforme po kung ano ang request po ng ating end user. So pwede po yun. Pwede. Nangyayari pala talaga yun. Oo. So yun po mga kabrigada, ha. Sana ho ay nabahagian namin kayo ngayon ng kaalaman. Kailangan yung malaman yung ganitong mga batas na ito dahil sa nangyayari ba naman sa ating bansa ngayon. Abay kailangan na may knowledge tayo sa mga ganyan para hindi tayo na ay oo ganun pala. Ayon-ayon na lang tayo mga kabrigada. At syempre mga kabrigada, baka po may gusto pa po kayong ipaabot na mensahe sa ating mga tagapakinig, Attorney Marian, Attorney Alan. Sige po, go ahead po. Attorney Alan. Ako ay nagpapasalamat po ulit sa brigada dahil nandito po ulit ako at patuloy po yung ating program po ng legal na usapan every Saturday. Lagi po ninyong para sa ating mga tagapakinig, lagi po kayo sumabaybay at iba-iba pong topics po ang ating magiging usapin sa tuwing Sabado ng umaga po. And as patuloy din po ang aming free legal consultation sa IBP building po every Friday at 1 o'clock until 4 o'clock p.m. So, free legal consultations po yon. And ngayon pong panahong ito, kami po ay kahapon, meron po kaming simultaneous legal caravan na ginanap. Kasi po ang buwan po ng September ay law month. So marami po kaming mga programs po sa IBP, and to our members sa IBP at po mga lawyers, please always support our chapter. Para po sa inyo din to. Opo, Attorney Marian, baka may babatiin? Sige po. Opo, maraming salamat po sa Brigada Batangas as well as sa suporta po sa IBP Batangas. And of course, I'd like to say hi sa aking family dyan. Oo.
First time ko po kasi. Salamat, attorney, Yes, sa yes. pagbahagi ng inyong mga kaalaman. Marami Thank kaming you po. natutunan ngayong araw. Opo, yan po. Maraming salamat mga kabrigada, ha. Syempre, magbabalik pa si Brigada Mel, pero eto na ho. Oo, yung mga pagbati nyo na lang at sinisingil ako, attorney. Oo, pero ito, i-plug na natin yung magiging topic natin for next Sabado. For sure, gustong-gusto nyo ito. Oo. Kasi about po utang. Mga hindi nagbabayad ng utang, humanda kayo sa Sabado. Oo. Yun ang ating pag-uusapan, mga kabrigada, dito ho yan sa legal na usapan. Ha? At syempre, mga kabrigada, bago ang lahat, paalalalaan ho natin, ha? Mag-Power Cells Herbal Capsule, mga kabrigada. Huwag niyong kalilimutan yan para ho yan sa inyong magandang pangangatawan. Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.